Mahalaga ba ang kita kaysa katiwasayan? Matindi ang panawagan ngayon na ipatigil na ng pamahalaan ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO dahil sa mga krimen na nauugnay dito. Maraming senador ang nagsabi na nararapat ng suspindihin ang POGO operation sapagkat talamak na ang mga nangyayaring krimen at banta rin sa seguridad ng bansa. Ayon pa sa mga senador, hindi naman nakakatulong sa ekonomiya ang POGO sapagkat karamihan sa mga ito ay hindi nagbabayad ng buwis. Maski sa House of Representatives ay marami na ring mambabatas ang nagsasabing dapat nang itigil ang POGOs. May naghain na ng panukalang batas na nagpapatigil sa POGO sa bansa. Mga POGO lamang umano ang kumikita at hindi ang kaban ng bansa. Nagsimula ang POGO noong 2017 sa panahon ni dating President Rodrigo Duterte. Inaprubahan naman ng mga senador ang POGO. Sabi ni dating President Duterte, nakatitiyak siya na makakatulong sa bansa ang POGO. Ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang nagbigay ng lisensya sa mga POGO. Pero nag-iba na ang panawagan ng mga mambabatas at gusto na nilang ipatigil ang POGO. Ito ay kasunod ng mga nangyaring pagsalakay sa mga illegal POGO sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga. Hindi na online gaming ang ginagawa ng POGOs kundi iba't ibang scams. Cryptocurrency scam, love scam, investment scam, at pati na human trafficking at prostitution. Pumalag naman ang PAGCOR sa panawagang buwagin ang POGOs. Malaki umano ang kinikita nito, 20 billion piso taon-taon. Sabi pa ng PAGCOR, kapag binuwag ang POGOs, magsusulputan pang lalo ang mga illegal POGOs at lalong magkakaroon ng krimen. Hindi umano pagbuwag sa POGOs ang solusyon sa problema. Sabi naman ng Department of Labor and Employment o DOLE na 22,000 Pinoy ang mawawala ng trabaho kapag binuwag ang POGOs. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, malaking problema kapag binuwag ang POGOs. Hindi raw dapat isara ang mga lehitimong kumpanya ng POGO. Maraming legal POGO sa National Capital Region na ang pagka-empleyo ay Pinoy. Alin ba ang mahalaga? Malaking kita o katiwasayan ng bansa? Aanhin ang 20 billion na kikitain kung batbat ng mga problema ang bansa at may panganib pa sa pambansang seguridad. Dapat mag-isip ang PAGCOR at DOLE. Yan ang masakit na balita dito. Hindi nagkakasundo yung mga ahensya ng gobyerno. Kagaya nito, DOLE at PAGCOR, pabor pa sa POGO. Dapat tanggalin na yung POGO na yan. Puro illegal lang ginagawa niyan. Puro krimen. Kahit ba sabihin may lisensya yung mga yan. Gagamitin din ng mga sindikato yung mga POGO na yan para sa kanilang operasyon. Ang daming krimen na nagaganap. Kapwa nila Chinese, kinikidnap, tinutorture. Ang daming bulok talaga na ahensya ng gobyerno dito sa Pilipinas. Ay dapat tanggalin ng presidente itong mga inappoint niya dito sa mga ahensya na ito. Wala naman na itutulong sa bansa. Hindi nagbabayad ng buwis yung mga yan. Kahit ba sabihin 20 billion piso yung ibinabayad yan sa isang taon. Kung ang nangyayari naman puro krimen, puro kaguluhan na banta sa seguridad ng ating bansa, dapat mag-isip-isip yung mga yan, lalo ang presidente natin na si PBBM. Dapat alisin na nila yan. Katulad yan, yung WPS issue. Hindi matapos-tapos. Tapos ito pampogo. Ang daming problema ng bansa na hindi na makausad, lalo na lubog pa sa utang. Kung totoong malaking tulong sa bansa yan, bakit ang bansang Pilipinas baon na baon sa utang, lubog na lubog sa kahirapan, wala nang pag-asa. Kawawa ang mga kabataan na hindi pa nga ipinapanganak o kapapanganak pa lang magbabayad na ng mga utang na hindi naman dapat nilang pasanin. Kaya kawawa ang Pilipinas talaga.